Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y kamtin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging angkinin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo
naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 5 ng Pebrero ay unang biyernes ng buwan ng Pebrero. Atin pong ialay ang misang ito para sa ating pong Hesus Nazareno at gunitain natin ang dalaga at martir na si Santa Agata. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir ni si Santa Agata ay maniklohod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo'y dumanas din ng gayon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan, at siya rin sa kasalukuyan, at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag,
Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasa-loob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propita katulad ng mga propita nung una, ani ng iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kahit si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't ipinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamayan sa Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kahit sinabi sa hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, anong hilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, labis na lungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inalagay ang ulo sa isang pinggan
at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga kapatid ko ni Kristo. At bilang pagpupugay at pagpupuri natin sa Panginoon Hesus Kristo, palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Salamat sa inyong pagdating uli sa pagdalaw sa ating dambana ng itim na Nazareno, na kahit nilalait noon ng ilanman na ang ating ginagawa noong piyesta ng Pong Hesus Nazareno at ang patuloy nating pagdami tuwing Biyernes sa lahat ng nagsimba ay baka daw magiging macro spreader ng virus COVID-19. Pero sa totoo, ang himala pa nga ang nangyari na bumaba pagkatapos noong piyesta ng Pong Hesus Nazareno ang bilang ng COVID-19 dito sa Maynila. Hindi po natin ito ipagmalaki dahil ito, salamat sa Panginoon, ibinibigay niya sa atin at manalangin tayo. Walang ibang makapagbigay ng kabutihan, walang makapagbigay ng himala sa kagalingan dahil napabayaan ang ating bansa. Parang matagal pa yata tayo magkaroon ng bakuna. Samantala, ang mga karatig bansa mayroon na dahil sa ating kalagayan. Pero salamat sa tulong ng Diyos. Salamat sa tulong ng Pong Hesus Nazareno. Marami pa rin naligtas sa Pilipinas nitong pandemya. Palakpakan mo natin uli ang Pong Hesus Nazareno. Ngayong araw, mula sa ating mga pagbasa at sa kapistahan natin ngayon, mayroon pa akong banggitin sa 3 persona na pinatay. Ang unang persona ay si Juan Bautista. Ang pangalawang persona at pinakamalaga sa lahat ay ang Poong Hesus Nazareno. At ang pangatlo ay si Santa Agata, dalaga at martir. Unahin muna natin si San Juan Bautista. Atin pong napakinggan dito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 14 hanggang 29, na dahil sa masidhing galit ni Herodias at dahil sa sumpa na ipinapahayag ni Haring Herodes at dahil sa dalaga na anak ni Herodias na si Salome na nagsayaw-sayaw o nagkaroon ng belly dancing, na biktima ang ating patron, si San Juan Bautista. Siya ay pinugutan ng ulo. Noon ay kumakain ang mga tao sa pinggan. Doon inilagay din sa pinggan ang ulo ng biktima, ang ating pintakasi, ang ating patron na si San Juan Bautista. Tanda ng korupsyon, tanda ng opresyon sa mga makapangyarihan. Ang ating Panginoong Hesus ay nabanggit din dito dahil siya'y naging matanyag. Mula sa versikulo 14 hanggang 16, nakarating kay Herodes na pumatay kay Juan Bautista ang matanyag na Poong Hesus Nazareno na nagtuturo ng mabuting balita o ebanghelyo. Pinagaling ang mga may sakit, ang mga bulag makakita, ang mga
Ang mga lahat ng may mga kapansanan ay kanyang pinagaling. Kasama na ang mga lumpo, kasama ng hindi makapagsalita. At hindi lang yon, binuhay ang mga patay, pinalayas ang demonyo. At dahil dito, ang akala ni Herodes, nabuhay muli yung kanyang pinatay na si Juan Bautista. Kung atin pong ipagpatuloy ang ating ebanghelyo sa pagbabasa, si Herodes din, ang mga alipuris nito at ibang tao na nagkaroon ng popular support sa kanya ay siyang dahilan na ipinako sa krus, pinahirapan, tinorture, pinapasan ng krus, ipinako sa krus ang namatay nating pong Jesus Nazareno dahil sa istruktura ng kasamaan, istruktura ng kadiliman, na kahit yun ang ginagawa ng mga nasa kapangyarihan, ito ay pagsunod pa rin ng Panginoon Hesus sa kalooban ng Ama na ialay ang kanyang buhay upang ipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos na handang mag-alay ng buhay upang tayo'y tubusin, upang tayo'y maligtas, upang tayo magkaroon ng ganap na buhay at ikasiyasya. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtuturo, Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, Talata 10, ako'y naparito upang magdala ng buhay, ay ito'y ganap at ikasiyasya. Ang pangatlo na persona na sinasabi ko na ating pag-usapan ngayon ay si Santa Agata. Si Santa Agata ay isang dalaga. 15 taon lang siya mula sa Catania, Sicilia. Ang Sicilia ay bahagi po ng Italia. Pinanganak siya noong 231 at napakaganda niya. Hinangad siyang maging asawa ng isang gobernador na si Quintianos. Ngunit umayaw si Agata dahil siya ay maglingkod sa Panginoong Hesus Nazareno. Pinaratangan siya na kahit anong mga kasalanan na hindi niya ginawa. Ikinulong siya sa kulungan ng mga babaeng ibinibinta. Tinorture siya, pinutol ang kanyang dibdib. Ngunit nabuhay pa rin siya. Salamat sa tulong ni San Pedro nagpakita sa kanya. At dumating ang panahon na siya ay susunugin. Ngunit sa kabutihang palad, habang sinusunog siya, nagkaroon ng lindol at namatay ang apoy. Kaya ikinulong siya uli hanggang doon na siya namatay sa kulungan. Isang martir na nag-alay ng kanyang buhay para sa katapatan sa Panginoon. Sa tatlong persona, lalo na ang pinadakilang persona, ating poong Hesus Nazareno, ay ating pong nakikita na mayroon po tayong tatlong aral na ating matutunan sa mga ito. Una, ang katapatan sa pagtalima sa kalooban ng Diyos Ama. Dahil sa katapatan ng Panginoong Hesus Nazareno, Kanya pong sinunod na handa siyang mag-alay ng kanyang buhay. Maligtas lang tayo sapagkat hindi po sapat ang ating buhay. Hindi po sapat ang kahit mang-alay ng ating buhay na tayo maligtas. Hindi po sapat kahit anuman ang ialay natin upang tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at siya. Ang alay lang ng Pong Hesus Nazareno ang siyang tunay na makapagpantay at higit pa upang tayo'y matubos. Kahit gaano man kalaki ang ating kasalanan, tinubos tayo sa paghihirap ng Panginoong Hesus Nazareno. Ito'y biyaya, isang himala na hindi po natin mababayaran. Kaya siya'y tunay na Panginoon ng pag-ibig. Ang pag-aalay ni Juan Bautista ng kanyang buhay ay dahil una,
sa kultura na ng kasamaan na nasa tao, noong ang tao'y sumuway sa kalooban ng Diyos at dumating ang kamatayan. At magpahanggang ngayon, marami pa rin ang nasa linya ng kultura ng kamatayan na tinatawag nating necrophiliac society, necrophiliac culture. At ito'y maraming mga nagsusuporta at ang akala ng iba, ang nagpapalaganap nito ay mga matuwid at mahusay. Hindi po. Marami na pong biktima nitong mga tinatawag nating necrophiliac culture, kultura ng kamatayan. At ito ang ating natutunan. Unang aral, katapatan sa pagtalima sa kalooban ng Diyos, magiging pro-life tayo. Magsuporta at magtatuguyod sa buhay, magpapaganap sa buhay, pagyabong sa buhay, upang tayo'y maging tunay na imahin at larawan ng Diyos. Pangalawa, itong tatlong persona ay biktima ng kasamaan, opresyon at korupsyon. Naroon lang ang pagbibiktima ng karahasan kung mayroong mga tao na hinahayaan na ang mga malupit, na ang mga marahas ay magpapatuloy sa kanilang gawa. Ngunit kung wala at ayaw ng tao, at kaya po ng tao na ipigilin ito, hindi po magkaroon ng karahasan. Mapigil po ang pagbiktima at ang paghatid ng kapwa natin sa kamatayan. Bagkus yayabong pa ang buhay, yayabong ang kultura ng pag-ibig, yayabong ang kapayapaan, yayabong ang katarungan sa ating paligid. Pangatlo, pag-aalay buhay. Lahat tayo ay kinakailangang mag-alay ng buhay sa iba't ibang paraan. Hindi lang magiging martir, hindi lang pag-alay nating sing buhay, ngunit lahat ng sakripisyo na ating gawin, na siyang ating pagpahiwatig, na siyang ating pagpapahayag ng ating pag-ibig ng Diyos upang matapatan natin ang kanyang dakilang pag-ibig, ay matatanggap po ng Panginoong Diyos. Sa ibang paraan, hindi naman tayo makapagbigay lahat ng ating buhay. Ngunit kung tayo, sa maliit na sakripisyo na mayroon tayong panahon sa Diyos, na tayo ay nagsentro sa Diyos, na siya ang pinapanginoon ng ating buhay, na siya ay ating tunay na minamahal at una sa lahat, number one at pinaka-importante sa ating buhay, siya ay ating liwanag at gabay. Ang buhay natin ay isang alay na para sa Panginoon. Kaya sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kabanata 13, talata 1 hanggang 8, na tayo ay pinaalalahanan na magpatuloy tayong mag-ibigan bilang magkakapatid ni Kristo. Huwag nating kalagtaan ang pagpatuloy ng pagpapahayag ng damayan, ng pagtanggap ng iba, ng ating pagsabuhay ng kabutihan. At kung ito'y ating binubuhay, ayon pa sa ating Salmo 26, tanglaw natin ang Diyos. Tanglaw natin sa buhay natin ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng liwanag, ang Diyos ng buhay. Mga magulang, kayo ang tanglaw ng inyong tahanan, tanglaw ng inyong mga anak. Tinuturuan niyo ba sila na magpapahalaga ng buhay? At tinuturuan ba sila na ang pag-aalay ng buhay ay paggawa ng mabuti at ang pagkakaroon ng damayan, pagkakaroon ng pagtutulungan, magkaroon ng pagmamahalan? At kayo naman na kung anumang opisina, kung kayo'y namamahala o anong klaseng pamahala, kayo ba'y namamahala na mayroong habag at mayroong pag-ibig o pagmamahal? At kayo kung anumang trabaho ang inyong ginagawa niyo ba ng may pag-ibig at katapatan? Alamin natin ang sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, gaano man ordinaryo ang iyong ginagawa, kapag ka may pag-ibig, ito'y mahalaga. Mahalaga ang ating ginagawa. May saysay ang lahat kung may pag-ibig, sapagkat kung ginagawa natin ang lahat ng may pagmamahal, ng may pag-ibig, ito'y alay, buhay,
para sa Panginoon. Harinaway ito'y ating gawin. Mag-alay buhay tayo sa Panginoon sa tunay na pag-ibig sa Kanya. Pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig ng ating sarili, upang siya'y magnahan sa atin na tunay na Panginoon ng pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsama-sama tayo sa panalangin. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat, naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Sa tahimik, idulog po natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. Makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpakasakit ni Santa Agata sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapalig naming may pandigan ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng saring buhay. Tulad na naganap sing anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng anghel sisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay samitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ng tanang obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Agata, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumabas ng simbahan, nang sa gayon, maiwasan ang siksikan sa mga pintuan ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot naman sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may karamdaman, lingapin po ang mga kapatid na sa banig ng karamdaman,
ay yung pamagitan na isadya makapanghikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahalang cross. Ngayon kayo lulahati na diyan sa langit, nalig kami yung pamagitan ni lubhang magaling. Ialem po sa mga Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami miadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipalangin mo po kami upang kami adya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa para sa ating pong Isus Nazareno, kayong narito sa loob ng simbahan at sa labas simbahan, yung mga nakiugnay sa live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media. Ating ginugunita ngayon ang martir na si Santa Agata. At ating ring nabanggit, hindi lang si Santa Agata, ang ating patron na si San Juan Bautista. 3 kamahalagang persona, pong Isus Nazareno, San Juan Bautista at Santa Agata, magpaalala sa atin sa kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pagtataguyod sa buhay. Salamat sa ating commentator, lector, sa ating mass server, sa ating lay ministers, sa ating mga ushers at health team, sa ating collectors, sa mga ihos na tumutulong upang maging maayos ang ating pagdiriwang sa banal na misa, sa lahat ng nag-alay ngayon ng mga pamisa sa misang ito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa walang sawang nagbibigay ng tulong o donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga mahirap na lalong pinahirapan nitong napakahigpit, napakahaba na lockdown sa buong mundo, ang lockdown sa Pilipinas. Salamat sa inyong tulong na ginawa ng kunti ang mga mahirap. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa ating IT at dahil sa kanila ay naugnay tayo hindi lang dito sa bayan ng Pilipinas, bagkus sa lahat ng bansa sa buong mundo upang makapag-ugnay ang mga kababayan natin sa misa dito sa Quiapo Church. Salamat po sa lahat. Harinaway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Ngayon na po ang basbas sa mga dibuto, ng mga kahilingan, dasalan at imahin. Isama po na dito ang pagbabasbas sa mga may karamdaman, sa mga frontliners, sa pagbasbas sa mga nagdiriwang ng kailang kaarawan, ng kailang anibersaryo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kahilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang madalamang imahin at dasalan. Basbasan ang may karamdaman, lalo yung mga nagkasakit sa COVID-19. Basbasan ang mga frontliners. Basbasan ang nagdiriwang ng kailang kaarawan ngayon. Basbasan ang nagdiriwang ng kailang anibersaryo ngayon. Basbasan ang lahat sa kanilang mga intensyon. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno.